Ang bota ng kapalaran. Ang bahay ng heneral ang pinakamalaki at magarbo sa buong syudad. Tuwing may pagtitipon, tiyak na pupunta ang lahat. Ha? Hindi totoo yun. Panahon ni King Hans ang pinakakahanga-hanga. Tahimik at napakasimple lang ng pamumuhay ng lahat noon. Ngayon, wala nang pakialam ang mga tao. Hindi ako sang-ayon dyan. Importante pa rin ang pag-unlad at paglaki ng komunidad. At may malasakit pa rin ang mga tao. Tignan mo, maraming taong nagpunta ngayon sa salo-salong to. Mahal nila ako. Alam ng konsehal na wala talagang pakialam ang mga tao. Pero ang hindi niya alam, pag natapos ang lahat, maiiwan ang heneral na mag-isa at malungkot sa malaking bahay. Abala lang sila. Pero sigurado naman ako ang sadya nila dito. Hindi lang basta pagkain. Oo naman. Sir, pasensya na. Ubus na po ang mga baso. Wala nang baso. Paano nangyari yon? Kasi po, wala na po magamit na baso yung mga bisita. Alam ko na ibig mong sabihin. Sir, sabi niyo po kanina, Sige na. Kunin mo na lang yung mga bagong baso na nakatago sa bodega, ha? Opo. Masusunod po, sir. Ang bodega na yun ang pinakamadilim na parte ng bahay. Doon matatagpuan ang mga bagay na hindi masyadong kailangan. Pero nung gabing iyon, merong kakaibang kaganapan sa loob ng bodega. Nakakahilo naman! Ay! Sino bang hindi mahihilo? Iikot ka ng ikot! Oh! Ayos ka lang ba, Care? Masakit na ba ang ulo mo? Nagpaikot-ikot ka rin ba tulad ko? Bakit ba naman kasi ako pa ang kailangan mag-alaga sa'yo? Dapat kasama ka ni Fortune! Hindi ako! Hindi tama to! Oh, pasensya ka na ha? Alam mo, nagbabakasyon kasi siya ngayon eh. Kaya pagtiisan mo na lang muna ako habang wala siya. Pero basta ang sabi niya, kailangan alagaan ang Fortune ng may care. Oh, kailangan ni Fortune na maalagaan ni Care. Yay! Baka lang gusto mong malaman. Kaarawan ko ngayong araw. Oh, siya. Sige. Kailangan nating ipagdiwang ang kaarawan mo ngayon. Maraming salamat, Care. May naisip na akong gagawin. Teka! Anong meron? Hindi ko pa nakita yan dito sa bodega. Regalo ko yan sa mga tao. Alam mo, hindi lang isang simpleng bota ang mga yun. Yun ay ang bota ng kapalaran. Sino man ang magsusuot nito ay matutupad ano pa man ang hilingin nila. Ano? Ha? Bakit? Masama ba yun? Oo! Napakasama! Masamang ideya yun! Magiging problema lang yan! Asakit sa ulo! Hindi nila alam kung anong gusto nila. Hindi sila maingat sa paghiling. Oh, masyado ka nag-iisip dyan. Ayos lang yan. Ano ka ba? Oh, sige lang. Tignan na lang natin. Isa-isa nang umalis ang mga bisita ng heneral. Pero ang bota ang namili ng magsusuot nito. Ano ba yan? Ito na nga bang sinasabi ko eh. Walang may pakialam sa syudad na to, pati sa mga tao. Mali talaga ang sinabi ng heneral. Sana
Sana nabuhay na lang ako sa panahon ni King Hans kung saan simple lang ang buhay. Ay, nako! Hindi mo dapat hiniling yan! Dapat sinabi ko na lang sa general na ang lahat ng taong dumalo sa pagtitipon niya nandun lang para magsaya. Ano ba naman yan? Bakit ba may naipong tubig dito sa may kalsada? Nadumihan tuloy ang sapatos ko. Ha? Teka, nasaan na ako? Nagkamali ba ako ng daan? Sandali, wala na ring ulan? Wow! Tumingin ka nga sa dinadaanan mo! Ano? Ikaw ang tumingin! Dapat kasi tinitingnan mo ang mga dinadaanan mo! Teka, sandali. Bakit nga ba siya may kabayo? At bakit ganyan ang suot niya? May dadaluhan ba siyang kasiyahan? Baka naman makalumang panahon ang tema nila. Saan kaya ang kasiyahan na yun at bakit hindi ako imbitado? At bakit ka nandito na walang suot na baluti? Salamat na lang sa alok nyo. Pero hindi naman tama na pumunta ako na walang imbitasyon. Ha? Ano ka mo? At bakit kailangan ng imbitasyon sa gera? Tungkulin natin ito. Protektahan ang kaharian kahit buhay ang kapalit. Para sa tagumpay! Para sa tagumpay! Para sa tagumpay! Masasabi kong mukha talagang seryoso kayo sa ganap niyong yan Puro kadaldal! Bigyan siya ng baluti! Walang kakasya! Espada na lang at kalasag! Oo! Teka, isang pagkakamali ito. Hindi ako sundalo. Sa tingin ko... Sugod! Hoy! Buhay ba siya? Itapon sa Bartolina! Isa siyang kalaban! Bartolina? Wag! Wag! Nasaan ako? Panaginip ba yun? Ano bang nakain ko kagabi? Mali ako. Mas maayos pala ngayon kaysa dati. Puro gera. Sa ngayon, makakatulog na ako ng mahimbing at tahimik sa kama ko. Sino nag-iwan ng basura dito? Kailangan kong itapon sa labas to. Sino naglabas nito? Paanong... Iniwan ko to sa loob, ha? Ang mabuti pa, gamitin ko na lang kaysa mawala. Hala! Kunti na lang! Ay, huwag kang hihiling! Huwag kang hihiling! Sana magkasya yung katawan ko at maabot yung supot ng basura. Wag! Pero huli na ang lahat. Oh! Ano nangyari? Oh! Ba't ganito? Hindi ako makaalis! Tulong! Anong gagawin ko? Sana wala na lang yung basura dito, ha? Saan na napunta? Ayusin mo naman sana kasi yung hiling mo! Minumulto ba ako? Bakit nangyayari to? Patulong! Pakiusap! Sana hindi ko na lang pinulot yung sumpang basura na yun! Sa wakas! Lumayo ka sa akin! Masamang espiritu! Masamang espiritu! Akala ng mga diwata na ayos na ang lahat pero tumakbo pa palapit ang gwardya. Saan? Ano yung meron? Bakit sumigaw? Wala naman tao. Ano ba yan? Magpahinga lang ng saglit. Bigla namang may sisigaw. Oh, kaninong bota yan? Ayos?
Ang sarap sa paa. Sa General siguro tong bota na to. May istorbo pa siya. Gabi na. Balik ko na lang bukas. Ay, ang sarap siguro sa pakiramdam maging general. Malaking bahay, maraming tauhan. Ay, buhay. Sana pwede ako na lang nasa lugar niya. Mas maswerte siya kesa sa akin. Ang sarap ng buhay! May malaking bahay na ako. Nirerespeto na ako. Pwede kong gawin lahat ng gusto ko. Kahit kailan. La 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 la. Ito ang buhay! Sobrang saya ng gwardiya sa buhay na nararanasan niya. Pero hanggang kailan siya mapapasaya ng kayamanan lang? Ay, nakakayamot at ang lungkot. Anong kwenta nitong malaking bahay na to kung mamumuhay lang akong mag-isa habang buhay? Ay, sana may kasama ako dito. Mas masaya pa siguro sa akin yung gwardiya na yun. May pamilya siyang pwedeng uuwian. Sana ako na lang ang nasa lugar niya. Mas maswerte siya kaysa sa akin. Oo, ang samang panaginip. Masaya na ako sa buhay ko. Saglit na lang, uwi na ako sa asawa at mga anak ko. Mas maswerte pala ako kaysa sa general. May bulalakaw. Ang ganda sigurong makita niyan sa malapitan. Sana makalipad ako palabas ng katawan ko papunta sa buwan. Ang sarap siguro noon. Bakit? Namatay na ba ako? Hindi! Paano nangyari to? Tulong! Pero sinong tutulong sa kanya? Lumipad ang gwardiya papataas ng papataas patungong buwan. Kahit hindi man niya ginusto ito, wala na siyang magagawa pa. At natupad na nga ang hiling niya na makapunta sa buwan. Wala siyang malay kung bakit ito nangyari. Sinubukan niyang gisingin ang kanyang sarili. Tanging ang mundo lamang ang saksi niya. Natakot at nag-alala ang gwardiya. Makakabalik pa ba siya sa pamilya niya? Humiga na lamang siya at umiyak. Pero ano na nga ba ang nangyari sa katawan niya? Ginoo, pwede bang magtanong ng oras? Ha? Teka, anong nangyari? Dali-daling tinawag ng Ginoo ang general at dinala agad nila ang gwardiya sa hospital. Takang-taka ang doktor sa lagay ng gwardiya. Bakit bigla-bigla na lang siyang mawawala ng malay? Kailangan ko pang suriin maigi ang lagay niya. Teka, bakit suit-suit pa niya ang mga bota niya? Nurse, pakitanggal. Teka, eto, tutulungan na kita. Nagbalik ang espiritu sa katawan niya. Mundo! Sa wakas! Asawa ko! Mga anak ko! Makikita ko na sila! Uuwi na ako! Mabuti okay na siya. Salamat po, Dok. Mauna na po ako. Sir, naiwan po yung bota ng gwardiya. Oo, ibabalik ko na lang ito sa kanya, ha? Nakakapagod na yung bota na yan. Kailangan na nating mabawi yan bago pa may ibang makakuha at humiling. Pero kailangang itabi ng general yung bota kung saan. Hindi pwedeng kunin ng merong nakakakita. Kamusta? Mukhang mag-isa ka lang at malungkot. Matapos, ano ngayon? Kasi malamig. Wala kang sapatos. Gusto mo bang isuot tong bota para mainitan naman yung mga paa mo, ha? Kung matutupad yan ang hiling ko, alam mo kung anong hihilingin ko? Na sana nakatira ako sa bahay na mayroong mag-aaruga sa akin.
Hindi mo alam kung paano ang palaboy-laboy sa kalsada. Si tsura mong yan, malamang may masaya kang pamilya at mayaman. Hay, nakatira nga ako sa malaking bahay. Pero mag-isa. Alam ko kung anong nararamdaman mo. Gusto mo bang tumira kasama ako? Wala akong anak. At mukhang kailangan ko sa bahay ng isang batang malakas ang loob kagaya mo. Ano? Talaga po? Aba, oo naman. Halika na, tara. Pwede ko po masuotin yan? Masyadong malaki to para sa'yo. Bibilan na lang kita ng bago. At bibilan din kita ng bagong mga damit at laruan at pagkain. Gutom ka na ba, ha? Opo, gutom na po ako. Oh, ayan! Mukhang naging maayos rin naman ang lahat, di ba? Tama ka nga! Swerte nga nung walang nagsuot nun. Huwag ka masyadong matuwa dyan. Aba yung isa, nakarating sa buwan. Hindi kailangan ng mga tao ang kapangyarihan ng botang ito. Kailangan lang nila ang isa't isa.